kailangan din makita ko si Jesus doon sa actions natin. So, may isang kwento po. Kwento ko ni St. Francis of Assisi, mga po kung kilala niyo na. So, si St. Francis po, tinawag niyo isang brother niya. Sabi, Brother Ricardo, mag-preach tayo ng gospel din sa palengke. So, sumama ko yung brother, nakakatulog sila. Tapos si St. Francis, kinakamusta ko yung mga nagtitinda, kinakamusta ko yung mga pulubi. Umiikot lang ko sila hugod sa palengke. Pagkatapos ko na isang oras, umuwi na sila. Tapos yung brother mo, nagtaka ko. Tapos sinabi ko ni St. Francis, Father Francis, akala ko mag-preach tayo ng gospel. Tapos sabi ni St. Francis, nag-preach na tayo ng gospel. Doon sa mga ginawa natin, mas manginasal natin doon sa ibang tao. So, ganun po. Sabi nga ni St. Francis, preach the gospel, use words if necessary. Pahayag daw yung balita ng Diyos, gumamit ng salita kung nangangailangan. So, gano'n. So, sinasabi naman ni St. Francis na kailangan mong patuloy yung mga kilos natin, nakikita mo si Jesus. Diba? Tayo yung katawan ni Jesus, diba? So, dapat nakikita mo sa atin si Jesus sa mga inaas-asaw natin, sa kilos natin, hindi lang mo sa salita. So, gano'n. So, pag gano'n tayo, nakikita mo talaga nung tao sa atin si Jesus, so, doon mo, mas magiging convincing mo tayo sa kanila po. Kasi makikita mo nila na paano yung nagawa ko ng Jesus para sa atin. Pinasaya ko tayo, binabuo yung buhay natin. So, ganun po. So, importante mo yung kinikilos mo natin. Ganun din mo sa mga anak niyo po, di ba? So, mahirap mo mag-ganun. Sa panahon mo ngayon, alam mo yung mga problema ko nung pagpapalaki mo ng anak. Kasi di ba, mga palabas ko sa TV, tsaka yung environment ko ngayon, mahirap po talaga. So, ganun. So, kailangan nyo talaga maging convincing mo dun sa mga anak nyo. So, ganun. So, kung papayiwan mo yung anak nyo, kailangan payiwan mo yung makikita nila mo sa inyo yun. Kung sasabihin mo nilang mahal ka ng Diyos, kailangan makita nyo na mahal nyo rin po siya. So, ganun. Kaya sabihin natin, magtiwala mo tayo sa Diyos, sabihin mo sa anak nyo yun, tapos tayo, hindi mo nagtitiwala. Kaya sasabihin natin sa mga anak natin, sundin mo to, utos na to, or ganun ba, sabihin natin sinusunod. So, ganun. So, kailangan mo, hindi mo na, walang pagkakataon po sa sinasabi mo natin, sa kung sa inaasa natin. So, isa pa po is, kailangan mo makita na masaya mo tayo. So, yun yung isa po, hindi ka na-iisip mo ng mga tao pagka sinabi yung Katolika, di ba? Karaniwan yung pagka sinabi Katolika, iniisip mo marami yung batas mo yung Diyos, maraming bawal, marami yung ganun. So, marami yung parang, kung ganun mo yung, ipamarket mo natin yung pagiging Katoliko, para ganun parang Katoliko ako. Sumusunod ako sa Diyos. Di ba? Wala naman to. Parang nakikita ko kayo nakakatuon na hindi ko kayo masaya. Kahit ko pa, di ba? Kahit ito pa. Nakikita ko nga ba sa Diyos o hindi yung Diyos? Pag sineryoso ko yung Diyos, magiging kamukha mo ka na nakakatuon. Di ba? Nakakita mo yung itsura. So, kailangan nyo makita ko yung kaligayahan mo na pagiging gano'n natin disipulo ni Cristo. Kailangan makita ko yung joy mo ni Jesus. Sabi nga may Mother Teresa, joy is an end of love by which you can catch soul. A joyful heart is an inevitable result of a burning love. So yung joy daw po, yung kaligayahan natin sa Diyos, kay Jesus, yun daw parang lambat mo na magkakatch daw ng mga kaluluwa. Tapos yung kaligayahan ko yun, nagagaling mo sa isang puso at mamahal. Sa panahon natin, ang speaking of, 30 na po ako. So, alam sa panahon, mga case study nga po, tawag ko sa araw na rin ito, mataas daw mo yung hypertension mo sa kailan namin ang ganitong answer. So, ibig sabihin, marami yung bata, magulo mas marami yung nag-depress. So, ganun. So, pag pinakita ko sila, nakikita pa rin mo na yung masaya mo kayo. Siyempre, gusto yun, wala naman ng tao sa magiging masaya. So, kung nakikita ko sa inyo yung tao na masaya kayo, kung gusto nila po yung kung ano meron sa'yo kasi di ba dahil ako tao, gusto maging masaya. Kung nakikita niyo yung kaligayahan ni Jesus sa inyo, yung tao mismo magtataka, ano nga ba meron dito sa tao ito, bakit siya masaya ako hindi? Tapos yung dito, siguro baka magtatanong sa inyo or observahan kayo. Tapos makikita mo ng tao na si Jesus
yung pa rin ipapasaya sa inyo. So yun po, so, dahil sa kaligayahan ko, Panginoon, makakatakot na yung tao kahit hindi mo mamanayan. Sabi nga, mas madali ka mo maghuli ng langaw, ginagamit mo yung honey kaysa sa suka. So ganun, so isa po yun. Pagmamahal mo natin sa kaligayahan natin, magandang way mo yan to evangelize. Ganun kasi makikita niya po, lahat ng tao gusto mo maging maligaya. Nakikita mo sa inyo yan, sila daw mismo na natin ko sa inyo, may sikreto mo, bakit siya maligaya? So ngayon ako magsishare mo ako kung ano po, yung mga ginagawa ko ano, para sa Diyos. So maganda lang ako paano share lang po ako paano ako binago ng Diyos. So patuloy po yung pamilya ko, kaya nang tapos na Catholic school pa ako nag-aaral. Kaya nang high school po ako, unti-unti ako lumayo sa Diyos hanggang binangyari sa pamilya. Siguro mga 4 na taon talaga sa Diyos. Hindi ako nagdadasal kasi parang feeling ko na hindi ako makakalagaan ng Diyos, bakit pa siya kakausapin? So, 4 na taon ko, hindi pinapansin yung Diyos. So, hanggang college po yun. So, nung college ko, medyo naimaspasan ako na isang paso. Kaya lang ako, hindi pa rin ako ganun masyado nagbago. So, nagdadasal ako pa, konti lang ako mas responsibilidad ko. So, nung nagtrabaho ako, nagpapera na ako, so mas may pera na ako para pang-todo sa kamunduan ko. Lalo lumahan ako yung sitwasyon. So, mula 21 hanggang 25, puro pakasakay nila po ako. Hindi yung party, mga mga nila po yung iniintindi ko sa buhay. Bala ko nun, papakasaya hanggang 50, mas 50 na ako, mapapakapay. So, yun po. So, nung 25 po ako, mga 5 years ago po, so, at may crisis mo nun, natapos ako ng crisis sa pamilya, hindi ko alam ba't po binili ko yung isang libro, ayaw ko alam mo yung Secrets for the Soul. So, basta nakita ko lang yung libro, tapos alam mo kasi sikat, binili ko siya. Tapos pag yung binasa ko, tapos may mga yung libro yun, tungkol doon sa mga story ng mga tao na gumagawa ko ng mga mabuti. Inspirational po siya. So, habang binabasa ko yun, babasa ko yung mga isang naalala ko, may isang batang may cancer. Kesa ko siya mag-hukmo, ginawa niya ako, gumawa ko siya ng parang campaign, tumakbo siya para magkaroon ng awareness sa cancer, mag-recap ng pondo para meron po sila mag-research sa cancer. So nung binasa ko yun, bigla ako nahiyak. Kasi yun, nung bata may cancer, hindi pa umiisip yung sarili niya. So iniisip niya kung paano ba siya makakatulong sa ibang tao. So yung sa ibang may cancer. So, nung binabasa ko yung libro yun, pinarealize ko sa akin ng Diyos na maliw-malayo pala ko sa buhay. Mabuhay mo ng makasarili. So, ganun yung tunay mo pa ng buhay. Ibig sabihin ay, hindi mo siya selfishness, hindi selflessness, self-giving. Bibigay mo natin ang ibig ko sabihin ng buhay mo. Nag-realize ko na kailangan bigay mo yung sarili mo sa kapwa ko. Gusto ko magkaroon mo ng meaning kulay, ng masayang buhay, ganun ko dapat pala yung dapat ko iasal. So, ganun. So, yun know, after mo nun, nag-iba na ko yung pananaw ko sa buhay. Tapos susunod mo nabasa naman yung libro ni Mother Teresa. So, nagkaroon ko sa libro paano yung tinutulungan ng mahirap, sakripisyo niya ko. So, yun know, tapos iyak pa rin ako, nag-iyak ako nung binabasa ko yung libro. Sinabi ko sa sarili ko na ganito yung gusto ko buhay. So, nung matapos ko basahin yung libro ni Mother Teresa, narealize ko po na kaya ako nagawa ni Mother Teresa yung nagawa niya. Kasi nandun si Jesus. Si Jesus po yung sentro ng buhay niya. So, nung ko na-realize na kung gusto ko magkaroon ng meaningful life, kung gusto ko magkaroon ng buhay na kapakay Mother Teresa yung naglilingkod ko sa mahirap, naglilingkod ko sa Diyos, kailangan ko si Jesus. So, doon na ako bumalik ulit sa simbahan katoliko. Kung wala akong in-experience yung pagiging katoliko ko. So, after ko nagbasa na ako kung sabihin ng katoliko. So, gano'n. So, nung panahon din ko yun, doon din ako volunteer ko sa mga mateo ni Mother Teresa. So, sa Taiwan ko na ako nagsimula. So, nandun na ako, nag-volunteer lang ako sa orphanage. Nakikipaglaro lang ko sa bata, papakain sa mga bata. Tapos mga after 6 months, invite naman po ako magturo ko ng catechism sa mga mahihirap. So taga Valenzuela po ako noon, nag-invite po sa akin sa